Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, bukod na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa ngalan ng Ama,
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa madakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pangako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay pagpakindapat daw ang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang palisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso at ilagay mo sa iyo sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo kong mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisisi ang karamihat, sa Kanya nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaong pagkunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin, kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan.
Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kay binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang tanghali din po, Ngayong araw Padre. ay pinagdiriwang natin ang pagkatampok sa krus na banal o yung tinatawag na exaltation of the cross. Ang krus ni Jesus ay mayroong kaugnayan sa ating pananampalatayang Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin natin tayo ay Katoliko o Kristiyano, pero tayo naniniwala sa krus. Kaya nga, ang krus na yan ay simbolo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao na kung saan sa pamamagitan ng krus na yan ay tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mayroong isang relic po dyan. Yun po ay relic ng kapirasong kahoy na galing doon mismo sa pinagpakuan kay Jesus. Kaya pagkatapos pwede po kayong lumapit dyan at magdasal kayo. Ano po ang kaugnayan ng krus na ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Naalala ko yung isang kwento. Pinsan daw mayroong isang Pilipina na nagtrabaho OFW. At siya'y namasukan isang mayaman sa bansang England. Nung malapit na mamatay yung matanda na inaalagaan niya, pinatawag ng matanda yung kanyang mga kamag-anak. Dahil wala siyang pamilya, dahil matandang dalaga, so ipinamana niya yung kanyang mga kayamanan sa kanyang mga kapatid, mga pamangkin, at mga kamag-anak niya. At pagkatapos na makaalis yung mga kamag-anak niya, ipinatawag niya yung kanyang katulong na Pilipina, kanyang kasambahay. At ibinigay niya yung isang krus na gawa sa ceramic. Nung makita ng Pilipina yung krus na yun, nalungkot siya. At ang sabi niya, lumabas siya para di siya makita na matanda. Habang hawak-hawak niya yung krus na yun na gawa sa ceramic, sabi niya sa kanyang sarili, matagal kong inalagaan ang matandang ito. Sa loob ng 30 years, inalagaan ko ang matandang ito. Ni minsan hindi ko siya pinabayaan. Ni minsan hindi ko rin nakita yung kanyang mga kamag-anak na pumunta dito. Pero ngayon na malapit na siya mamatay, ibinigay niya yung kanyang mga ari-arian sa kanyang mga kamag-anak. At ako,
ibinigay niya lang sa akin isang krus na gawa sa ceramic. Parang unfair yata. Kaya ang ginawa niya, sa sobrang galit niya, sama ng loob niya, itinapon niya yung krus na yon. At laking gulat niya nang bumagsak yung krus. Ang laman pala ng krus na yon, na gawa sa ceramic, ay mga diamante at mamahaling bato. Dahil sa sobra siyang napahiya sa kanyang sarili, bumalik siya doon sa matanda para humingi ng sorry. Pero huli na ang lahat dahil patay na yung matanda. Alam niyo mga kapatid, tayo, pag sinabing krus, ayaw natin ang krus. Pangit ang krus para sa atin. Pag tininan mo yung krus na yan na nasa taas, sino ba sa inyo ang gustong ipako rin katulad ni Jesus sa krus na yan? Wala may gusto. Bakit? Dahil una sa lahat, ayaw natin masaktan. Di ba? Pag sinabing masasaktan ka, ayaw natin yan. Ayaw natin magsakripisyo. No? Kaya nga yung salitang sakripisyo ngayon, unti-unti nang nawawala sa bokabularyo ng diksyonaryo. No? Dahil ang tao, gusto natin lagi instant ang lahat ng bagay. Ano? Pero ang krus na yan, mga kapatid, bago namatay si Jesus, yan ay naging simbolo ng kaparusahan. Ano? Iyan ay parusa noong panahon pag ikaw ay nakagawa ng napakabigat na kasalanan. Ano? Kaya nga bago ka hatulan ng kamatayan, ano? Hahatulan ka, pahihirapan ka muna. At pinakahuli, ipapako sa krus. At iyan naging simbolo ng kahiyan. Ano? Imagine, nakapako sa krus, lahat ng taong dumadaan, titingnan ka. Kaya nga diba si Jesus, nung siya nakapako sa krus, siya kinukutya, tinutuyasan ng mga tao. Pero alam niyo, inako ni Jesus ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus, kahit hindi siya kriminal, kahit hindi siya nakagawa ng mabigat na kasalanan. Yun ay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, pagmamahal niya, nang sa ganun tayo bilang mga Kristiyano na dapat ipako sa krus. Siya umako para sa ganon, siya ang magbayad para sa atin. Kaya nga iyan ay naging simbolo ng kamatayan. Pero nung si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay, ito ay nagkaroon ng panibagong kahulugan. Ang krus na yan na dating simbolo ng kamatayan ay naging simbolo ng buhay. Hindi lamang ordinaryong buhay, kundi buhay na walang hanggan. Iyan ay naging simbolo ng pag-ibig ng Diyos, kapatawaran. Nang sa ganon, tayo mga Kristiyano, tayo mga taong laging nagkakasala at patuloy pa rin nagkakasala, ay magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At hindi lamang yung mga kapatid, ang krus na yan ay paalaala rin sa atin. Na tayo bilang mga Kristiyano, bilang tao, meron din tayo mga krus na pinapasan. At sa tuwing tayo nagpapasan ng krus na yan, tayo nakikibahagi sa krus ni Kristo. Siguro tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang pinakamabigat na krus mo ngayon sa buhay? Alam nyo, tayo mga tao, hanggat maari, ayaw natin ng krus. Ayaw natin ng problema sa buhay. Ayaw natin ng pagsubok. Dahil para sa atin, pag ikaw ay mayroong problema, mayroong kang mga pagsubok sa buhay, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Pero alam nyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, kung ang krus na yan ay pinapasa natin at niyayakap natin na mayroong pag-asa at pagmamahal at pananalig sa Diyos, magiging magaan yan. Tayo, ngayon, ano ba ang pinakamabigat na problema mo, pinagdadaan mo sa buhay? Marami sa atin dito pumunta ngayon dahil mayroong hinihingi sa Diyos na kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman. Pero huwag kang mag-alala, kapatid. Dahil ang sakit mo na yan, bagamat nahihirapan ka, pwede maging biyaya yan para sa iyo. Di ba pag tayo ay mayroong krus na pinapasan, minsan, nagiging tayong mapagpakumbaba. Pag tayo mayroong problemang dinadala, kuminsan napapalapit tayo sa Diyos. Ilan ba sa atin dito, hindi naman lagi nagsisimba, pero nung nagkaroon ng sakit, lagi nang nasa simbahan.
Lahat ng santo na makita at madaanan, hinihipo para gumaling. Pero pagkatapos na gumaling, balik na naman sa dati. Kaya kuminsan ito'y paalala sa ating lahat, mga kapatid, na sana tayo bilang mga Kristiyano, makita natin ang kahulugan ng krus na yan sa buhay natin. Dahil ang krus na yan, iyan ang magdadala sa atin patungo sa ating kaligtasan. At ang krus na yan ay kung dadalhin natin ng mayroong pag-asa at pananampalataya, ito ang magliligtas sa atin. Kaya mga kapatid, siguro tanungin natin mga sarili, sa pagkakataong ito ng ating buhay, sino ba yung mga krus mo sa buhay mo? Naalala ko yung isang kwento. Minsan daw mayroong isang lalaki, madaling araw nagsimba. Ang ibanghelyo ay itong ibanghelyong ito. Sabi ng pare, pag uwi nyo sa inyong bahay, yakapin mo ang krus mo. Pasanin mo siya. Pagkatapos ng misa, nagmamadali yung lalaki. At nadatnan niya yung kanyang asawang nagluluto. Niyakap niya at pinasan niya. Sabi ng kanyang asawa, himala. After 25 years tayo magkasama, ngayon lang uli na naranasan ko itong pagyakap mo sa akin at pinasan mo pa ako. Sabi ng lalaki, sabi kasi ni Father, pag uwi mo daw, pasanin mo ang iyong krus. Alam niyo, kanya-kanya tayong krus, mga kapatid. Sana ang krus na yan, huwag mo lang pasanin, yakapin mo. Nang sa ganon, maging magaan ang krus na yan para sa iyo. At sa pagdiriwang natin ng ito na pagkatampok sa krus na banal, sana ang krus na yan ay maging kaligtasan natin. Kaya nga ipagdasal natin sa misang ito, na naway hindi lamang pag-ani ng Diyos ang krus natin, kundi sana ito ay maging bahagi ng buhay natin na magdadala sa atin patungo sa ating kaligtasan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito sa dambana ng krus ay iyong pumawi. Sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sagatuhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuhang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, sinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga nagsisiyawit ng papuri sa walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak.
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang iyong katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalislisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na nabuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalupad ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng magkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapalitan ninyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasakip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoong na magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Santo Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Sa darating na January 25 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na pinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikalima, simula po ngayong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobina at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-6 ng gabi kapag araw ng linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay na gawain na makikita sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaaniyahang makisa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami